Kumain ka muna bago mo pakainin ang mga anak mo. Ay isa lamang paalala na hindi natin dapat pabayaan ang sarili sa kabila ng ating mga responsibilidad sa iba. Ang pagiging magulang, kapatid o kaibigan ay may kaakibat na mga sakripisyo. Ngunit hindi nangangahulugang kailangan nating isantabi ang sariling kapakanan. Ang pangangalaga sa sarili ay mas maganda upang mas makatulong ka pa sa iba. Dahil ang pag-aalaga sa sarili ay isa ring paraan ng pagmamahal. Sa buhay, kadalasan tayo'y naghahangad na ibigay ang lahat ng ating makakaya para sa mga mahal natin sa buhay, mga anak, pamilya at mga kaibigan. Ngunit sa sobrang pagbibigay ng oras, lakas at pera sa kanila, minsan nakakalimutan nating unahin ang sarili. Ang pagiging mapagbigay ay maganda, ngunit kung palaging inuuna ang ibang tao sa bawat pagkakataon, mauubos tayo at darating ang panahon na wala nang matitira sa'yo. Parang sa tuwing ikaw ay sasakay ng eroplano, may paalala ang mga flight attendant na kapag may emergency, kailangan mong magsuot ng oxygen mask bago tumulong sa iba. Hindi ito dahil hindi mahalaga ang iba, kundi dahil kung wala kang sapat na lakas at kakayahan, hindi mo rin sila matutulungan ng maayos. Isa rin itong paalala na kailangan nating pangalagaan ang ating physical at emotional well-being para maging mabuting tao. Kung ikaw ay gutom, pagod o puno ng stress, mas mahirapan kang magbigay sa mga anak mo o sa mga umaasa sa'yo. Sa mga magulang, halimbawa, kung lagi nilang inuuna ang kagustuhan ng anak, maaring hindi nila namamalayan na pinapabayaan na nila ang kanilang kalusugan o sariling gusto. Kung wala kang sapat na lakas o kung hindi ka masaya, hindi rin magiging epektibo ang natutulong mo sa pamilya mo. Mahalaga na magkaroon ka ng sapat na oras para sa sarili upang magpahinga, mag-relax at mag-isip-isip. Maaring simpleng oras lamang ito sa isang araw para kumain ng mag-isa, magbasa ng libro o maglakad-lakad. Ang mga ganitong gawain ay makatutulong para maging balanse at handa ka sa pagharap sa mga responsibilidad. Ang pagtulong sa iba ay nangangailangan ng pisikal at emosyonal na lakas. Siguraduhin nakakakain ka ng tama, natutulog ng sapat, at regular na nag-eehersisyo. Hindi ibig sabihin na ito ay dapat mahal o magastos. Simple lamang na mga hakbang sa healthy lifestyle ay malaking tulong na upang ma-maintain ang lakas at tibay ng katawan. Ang pagpapahinga ng isipan, pakikinig sa sarili, at pagkakaroon ng mga oras sa sarili ay makatutulong upang maging matatag. Ang ganitong bagay ay nakatutulong sa pagbabawas ng stress at pagpapalakas ng loob upang mas maging resilient o matatag. Ang kasabihang kumain ka muna bago mo pakainin ang mga anak mo ay hindi nangangahulugang ikaw lang ang dapat kumilos para sa lahat ng aspeto ng buhay. May mga pagkakataon na kailangan mo ring humingi ng tulong sa iba upang magkaroon ka ng sapat na oras para sa iyong sarili. Kapag meron kang mga kaibigan, kapamilya o komunidad na makakasama, magiging mas magaan ang iyong mga tungkulin. Kapag ipinakita mo na mahalaga ang pag-aalaga mo sa sarili mo, tinuturo mo rin sa mga anak mo ang kahalagahan nito. Makikita nila na mahalaga ang pagkakaroon ng oras para sa sarili at ang pagpapahalaga sa sariling kalusugan. Ito ay isang magandang halimbawa na magpapaalala sa kanila na alagaan ang sarili nila sa kanilang paglaki. Maraming tao ang iniisip na ang pag-prioritize sa sarili ay isang uri ng pagiging makasarili. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Ang kakayahan mong makapagbigay ng dekalidad na pag-aalaga at atensyon sa iba ay nakasalalay sa kung paano mo pinangangalagaan ang sarili mo. Hindi magiging buo ang iyong pagmamahal at pag-aalaga kung ubos na ang iyong lakas. Sa konteksto ng pagiging isang magulang, kailangan ng iyong mga anak ang isang masaya, malusog at balanseng magulang. Kaya naman, unahin ang sarili upang mas maging handa
at may sapat na kakayahan para maglingkod at magmahal ng totoo.